Magandang araw po ulit sa ating lahat at nandito tayo ngayon at binalikan po natin yung ating site noon nung matagal na panahon na, taon na ang mga nakaraan. At isa ito sa mga site na inoperate namin noon. So, ang history sa lugar na to ay yung history ng lugar nito ay may mga Hapon nung during World War II. Ay may mga Hapon ditong pumunta. So, na meron sinilang kabayo. Tapos dumaan yung kabayo rito. At papunta po rito at dito nga sa lugar na to ay nawala yung mga na Japanese dito sa banda na to. So naandun sila sa kabilang bundok at nakikita nila yung daan dito. Okay, so na may papuntang mga Hapon dito at dito nga sila na dito may pakurbahan po rito. So kita natin dumating sila sa daan na to, old trail na to, sa pakurbahan na yan at inaabangan nilang lalabas po dun sa banda na dun kasi kita ulit dun sa kabilang bundok dun banda yung dito na daan. Kaso nga lang wala sila nakita, hindi lumabas yung mga Hapon. Okay, hindi lumabas yung mga Hapon at nag-stay at ang tansya po nila ay nag-stay sila sa part na to kasi meron dyang old na tubig. So igiban ng tubig yan. Yan ang old na igiban ng tubig. So ngayon nung time na yun daw ay siyempre natakot yung mga tao, nagsisigawan kasi yung mga Hapon dito. Hindi nila alam yung ginagawa, basta nagsisigawan daw sila dito. At hindi daw nila alam kung anong ginagawa nila, basta maingay daw sila dito. So yan, yung dito nga at hindi nila nakita yung papunta dito yung mga kabayo. Ay yung kabayo lang, isang kabayo na may kargang dalawang box daw doon sa likod niya. Okay, so yan. At yun nating pinurspect noon, matagal ng panahon. So ang ginagamit pa lang natin noon ay dowsing. So gumamit din ako ng dowsing. At nung natutunan pa natin yung dowsing, yun po yung ginamit natin. So ngayon ay hindi ko kayang mag-douse ngayon kasi nawala na siya. So hindi ko sabi niya na nag-uubos daw ng energy yon. Siguro kaya hindi ko na magamit. So natutunan ko nga yung dowsing na yun eh. At kaya kong i-eliminate sa pagitan ng dowsing yung mga decoy din. Kaso nga lang hindi nagtagal po sa akin. Okay, so nagamit ko siya mga buwan lang ang mga kalibas, pero pagkatapos nun hindi ko na kayang mag-douse. Okay, so kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng paraan para bumalik sa electronics. So kailangan kong bumalik sa electronics kasi gumamit na ako ng electronics noon, kaso lang discourage ako. So ngayon hindi ako makapag-douse. So pilitan talagang inaral ko yung electronics. Okay? Kasi may background naman tayo ng electronics. So ngayon, ito inoperate po namin. So dowsing rod lang po yung gamit ko noon. So binalikan lang po natin. At dyan po, tama pa rin yung dig spot natin. Okay, so ayon tayo sa ating manual aux detector ay tama pa rin yung dig spot. Dyan pa rin yun. So dyan, ang kwan lang, ang diferensya ngayon, may na-detect pa ako na paakyat doon. Okay, paakyat na pag na tunnel. Pero hanggang 3 meters lang, hindi ko siya kayang ma-detect doon kasi masukal. Masukal kasi ng halaman dito. Tinatawag namin tong tiger grass. Okay, so yan. Dyan po yung spot po natin at naandyan pa rin yung deposito. So yan po ay ang ating prospect. Hindi lang na ituloy noon. So ayan. So yan yung ating analysis ngayon sa pagbabalik po natin dito sa area na to. At yan po ay lumang igiban ng tubig. So ayan. At may history din po ito. So yan, maraming salamat sa pagsubaybay at sa panonood nating videos. At marami po sana tayong makakapulot man lang tayo ng konting kaalaman sa treasure hunting. At maraming salamat at God bless po sa ating lahat. So maganda po ang view dito. Ayan.